Na panawagang buwisa ng mayayaman kinukonsidera pero iyan na nga mahirap ipatupad ayon sa DepDep o DepDep o NEDA. Yung aking panukala. Hindi lang mayayaman, isama ninyo yung mga politiko, yung mga tumalpog ng bilyon-bilyong pondo ng flood control project. Mahirap naman. Sabihin nyo, hindi naman natin agad masasabing sila ikon. Dahil yung mga yan, siyempre, may due process eh. O di, ang gawin na lang natin, sigurado namang mapipera. Basta, senador, congressman, mga halal, mga opisyal, mga nakaupo, sigurado namang maraming kwarta yung mga yan. Hindi lang yung mga mayayaman. Mayayaman din naman yung mga yan eh, siyempre. Pero yung mga politiko, gawin nating 80% ang kanilang buwis para makabawi tayo sa kanila. Let Narciso, let! Iginiit ng Malacanang na lahat ng opsyon at mga mungkahi ay ikinukonsidera ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis kabilang ang panukalang wealth tax. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos sabihin ni dating NEDA Chief Winnie Monsod na mas makikinabang ang mayayaman sa suspensyon ng excise tax sa langis kaysa sa mahihirap. Ayon kay Castro, natanong rin si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan tungkol sa bagay na ito at sinabi niyang ang pagpapatupad ng wealth tax ay matagal lang itinuturing na pangarap ng mga ekonomista dahil maaari nitong mabawasan ang konsentrasyon ng yaman. Pero aminado rin ang pamahalaan na hindi ito madaling ipatupad. Ayon sa ahensya, bagamat makatutulong ito sa pagbawas ng agwat ng yaman, napatunayang mahirap itong ipatupad at may limitadong kita sa ilang bansa tulad ng Germany, France at Sweden. May posibilidad din anya na magdulot ito ng capital flight lalo na kung ipatutupad sa panahon ng krisis. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.